ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap maghanap buhay kung ang kinikita ay bunga ng pinagpaguran mo. Ngunit kung ang halagang hawak mo ay mula sa panloloko, asahan din ang karmang maaaring dumapo sa iyo. Ikaw kabarangay, ano sa tingin mo ang karma ng ganitong klase ng tao? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Pati na rin po ang mga nakikinig ngayong araw. Magbabaka sakali po ako na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko sa mismong araw ng undas. Laking pasasalamat ko po kapag nagkataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie, 29 anyos. Taga-Aklan na po ako ngayon pero nangyari po ang kwento ko noong nakatira ako sa Antique. Lumaki po ako na walang ama. Ang tumayong tatay ko po noon ay yung stepfather ko na si Tito Domeng. Kaya nang mamatay ang nanay ko ay siya na lamang ang naiwan sa akin. Hindi niya ako pinabayaan kahit na hindi naman niya ako kadugo. Aaminin ko po agad sa inyo na matatakotin po akong tao. Madali akong magulat at nagbubutil-butil po talaga ang pawis ko kapag nakakaramdam ako ng takot. Mula pagkabata po kasi ay nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Malakas din ang pakiramdam ko tuwing may kakaibang elemento sa paligid ko. Laki ako sa probinsya at marami ng kababalaghan ang naranasan ko na hindi ko pa nakikwento sa iba. Wala rin akong pinagsabihan noon na nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pero isa lang ang nasiguro ko noon. Bukas ang third eye ko kaya nakikita ko sila. Hindi yun naging madali sa akin dahil madalas akong nasasabihan na maluwag ang tornilyo. Masakit po para sa aking masabihan ng ganon dahil hindi ko naman ginustong magkaroon ng ganitong kakayahan. Kaya naman tuwing natatakot ako ay tinutumbasan ko na lamang yon ng dasal. Hindi naman ako araw-araw nakakaranas ng kababalaghan pero tuwing nakakakita ako ng isang ligaw na kaluluwa ay binabangungot po ako, Papa Dudut. At noong malaman ni Tito Domeng ang tungkol sa kakayahan ko ay ginamit niya ako sa panggagamot niya. Marami pa rin po kasi noon sa probinsya yung mga naniniwala sa tradisyonal na manggagamot. Sa mga ganong manggagamot lumalapit ang mga tao kapag walang sapat na perang pampaospital. At yun nga po ang naging trabaho ng stepfather ko, Papa Dudut. Noong bata pa ako'y bilib na bilib ako sa kanya sa paniniwalang nakapanggagamot nga talaga siya. Pero nang lumaki na't nakapag-isip ng mabuti ay saka ko lang napagtanto na malaking kalokohan lang pala ang lahat, Papa Dudut. Ba't di pa tayo umaandar? Titingnan ko muna yung gulong, Tito. Flat yata. Ha? Ngayon pa talaga? Pudpud na kasi yung gulong nitong tricycle eh. Sa susunod na linggo ko pa sana balak palitan. Kaso inabutan na ngayon. Paano ngayon yan? Papalitan ko na lang sandali. May dala ka bang ekstrang gulong? May naikarga naman ako sa likod, Tito. Mabuti naman. Bilisan mo na lang. Mag-aalas 11 na ng gabi. Teka, bababa muna ako nang mapalitan mo yung gulong ng maigi. Yung mga gamit mo pang ayos, nadala mo rin ba? Lagi lang naman nandito sa likod yon. Buti na lang talaga naisipan kong ikarga tong gulong kanina. Kung hindi, baka dito na tayo magpapalipas ng gabi. Hindi tayo pwedeng magpalipas ng gabi rito, Junie. Bakit naman, Tito? Basta. Nga pala, Tito. Ano ba talagang sakit nung matandang ginamot nyo kanina? Nung matandang babae? Siyempre, nag-imbento lang ako ng sakit.
Pero mukhang maayos naman yung kalagayan ng matanda. Dala na lang siguro ng edad kaya nanghihina. Hindi na nga makatayo eh. Ikaw ba naman abuti ng mahigit 80 anyos? Hindi mo ba nakita kanina kung gaano katanda yung Ale? Hindi naman ako pumasok sa bahay nila, kaya hindi ko na nakita yung matanda. Kayo lang naman kailangan dun. Umamin ka nga. Napipilitan ka lang bang sumama sa akin? Paano tayo paniniwalaan ng mga ginagamot ko kung hindi mo ipinapakitang suportado mo ko sa ginagawa ko? Mali naman kasi naman loko tayo ng ibang tao, Tito. Totoong herbal naman yung pinababayaran ko sa kanila. Hindi ko nga lang alam kung magagamot nun yung sakit na meron sila. Pero hindi ko nakasalanan yun. Sila tong may kailangan sa akin. Yun na nga, Tito eh. Kailangan nila kayo kasi wala silang pampaospital. Nagtiwala sila sa inyo. Pero naging katiwa-tiwala ba kayo? Hindi na mahalaga kung nagtiwala sila sa akin o hindi. Hindi ko naman sila gagamutin sa ikalawang pagkakataon. Kung wala akong nagawa para sa kanila sa unang beses na lumapit sila, malamang kukuha na ng panibagong manggagamot yung mga yun. Kaya bakit pa ako mag-aalala? Paano nga kung wala silang makuha? Sa tingin nyo ba, may maitutulong pa yung herbal na ginawa nyo? Nung tinikman ko nga yung laman ng binibenta nyo, oregano lang yung nalasahan ko. Bakit mo kasi tinikman? Siraulo ka pala eh. Ay, bilisan mo na lang dyan ang makauwi na. Junie, kaninong aso yung nasa may likuran mo? Malay ko po, di naman tayo taga rito. Tsaka, anong aso sinasabi nyo? Wala naman ako nakikita. Tumingin ka sa likuran mo. Anak ng, kanina pa ba yan dyan? Bugawin mo. Baka mamaya, hindi lang basta aso yan. Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Wala tayong maihingan ng tulong dito. Shoo! Alis! Umalis ka rito! Hoy! Ano ka ba? Hindi naman umaalis eh. Batuhin mo na. Tito, alam niyo namang may ginagawa pa ako rito eh. Kung kayo na lang kaya bumato. Naduduwag ka lang yata eh. Ay, pambihira naman oh. Bibilisan ko na lang dito para makaalis na tayo. Ano, Junie? Wala na bang ibibilis yan? Tapos na ako, Tito. Pwede na kayong sumakay. Oh, ayos lang ba kayo? Paano ako magiging maayos kung may umaalulong na aso malapit sa atin? Aso lang naman yan, Tito. Tara na, uwi na tayo. Inilabutan ako ron ah. Bakit, Tito? May nakita ba kayo kanina? Wala. Pero nakakatakot kapag sa harapan mo mismo umalulong yung aso. Hindi naman sa inyo nakaharap yung aso kanina habang umaalulong. Kahit na, hindi pa rin maganda yun. Lalo na't hindi naman natin alam kung saan nanggaling yung asong yun. Sandali, alam mo ba kung anong ibig kong sabihin? May naaamoy silang masamang espiritu. Hindi lang yun. May mamamatay rin. Papadudot kahit nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon, ay nagpanggap na lamang ako kay Tito na hindi apektado sa mga nangyari. Ang totoo po kasi ay may nakita akong binata, siguro ay mga 18 o 19 years old siya, kung saan mismo nakaharap yung asong kalye. Kahit na hindi ko titigan ay alam kong isa na naman yung ligaw na kaluluwa. Dahil sa aming dalawa ni Tito ay ako lamang ang nakakakita ng mga ganon. May pamahiin kaming pinapaniwalaan tuwing may umaalulong na aso. Meron daw itong nakikitang masamang espiritu o di kaya'y may mamamatay. At sa pagkakataong yon ay kami lang naman ni Tito ang magkasama, kaya gano'n na lamang ang kabang naramdaman ko. Dahil sa nangyari ay hindi na naman ako nakatulog ng maayos sa pag-uwi namin. Pasado 12:00 na noon nang lumabas ako ng bahay para manigarilyo. Nakapatay na lahat ng ilaw sa bahay at hindi na ako nag-abala pang buksan dahil wala naman sana akong balak magtagal sa labas. Pero habang nakaupo ako roon at humihit-hit ng sigarilyo ay bigla na lang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Nang ibalik ko noon ang tingin sa harapan ko ay ramdam na ramdam ko na nagkakabutil-butil na ang pawis ko sa noo nang makita ang isang batang lalaki na nanlalalim ang mga mata at maputla ang mga labi niya.
Nang kumurap ako ay bigla na lamang itong nawala. Papa Dudut. Parang antok na antok ka. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Naalimpungatan kasi ako kagabi. Ang ingay ng mga aso ng kapitbahay. Tahol ng tahol. Hindi naman siguro tayo sinundan nung asong nakita natin kagabi, no? Si Tito talaga. Di makamove on dun sa aso. Huwag niyo na kasing isipin yun. Hindi naman tayo sinundan ng aso. Kung sumunod yun at humabol sa atin, dun kayo matakot. Baka aswang na yun. Oh, bakit tawang-tawa ka dyan? Parang di ka duwag ah. Saka alam mo namang mapamahiin akong tao. At ikaw, alam kong naniniwala ka rin sa multo. Kaya wag ka nang magtapang-tapangan dyan. Mag-almusal na lang tayo, Tito. Tapos na ako, kanina pa. Kumain ka na dyan. Naglaga ako ng kamote at itlog para sa almusal. Ayusin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng paantok-antok ka sa pupuntahan natin mamaya. Tito, baka naman pwedeng mamasada na lang muna ako. Kayo na lang pumunta ron sa gagamutin nyo. Hindi naman ako kailangan dun eh. Kayang-kaya nyo na yun. Ano? Seryoso ka ba? Hindi pwede. Walang maghahatid sa akin papunta ron. Kung gusto nyo, ihahatid ko na lang kayo. Pero hindi na ako sasama sa inyo sa panggagamot. Bakit? Ayaw mo na ba akong tulungan? Hindi naman sa ganon, Tito. Hindi na kasi kaya na konsensya ko yung ginagawa nyo. Hindi naman talaga kayo nakakapanggamot eh. Yang bibig mo! Baka may makarinig sa'yo. Pwede namang manghilot na lang kayo. Bakit kailangan nyo pang magpanggap bilang manggagamot? Kasi doon ako madaling magkakapera. Maraming taga rito sa atin na naniniwala pa rin sa mga katulad ko. Naghahanap buhay sila, Tito. Bawat halagang binabayad nila sa inyo, pinaghihirapan nila yon. Kaya lumaban naman sana kayo ng patas. Anong lumaban ng patas pinagsasasabi mo dyan? Hindi ba ako lumalaban ng patas? Kung nagtatrabaho sila, nagtatrabaho rin ako. Pinaghihirapan ko rin yung ibinabayad nila sa akin. Alam mo, kaya di ka umaasenso kasi masyado kang madrama sa buhay. Ano sa tingin mo? Pang-drama sa radyo buhay mo? Umayos ka nga. Hindi mo na problema kung paano nila kinita yung pera nila. Ang mahalaga, binabayaran ka. Ganun lang yun. Kung hindi mo titibayin yung sikmura mo, magugutom ka talaga. Maraming paraan para kumita nang hindi ka nanloloko ng mga tao, Tito. Ginusto niyo lang talaga yung ganyang gawain, kaya nakasanayan niyo na. Tigilan mo na nga yan. Huwag mo na akong pangaralan. Mag-asikaso ka na. Sasama ka sa akin mamaya. Sabi ko ho, ihahatid ko na lang kayo mamaya. Susunduin ko na lang kayo kapag pauwi na. Tawagan niyo na lang ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kailangan nga kita ron. O sige, sasama ako. Pero magkalinawan po sana tayo. Yun na yung huling beses na sasama ako sa inyo. Kasi sa susunod na pilitin nyo pa akong sumama, mapipilitan na akong sabihin sa mga ginagamot nyo na peke kayong manggagamot. Kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, hindi mo gagawin yan sa akin. Pwede naman akong tumanaw ng utang na loob sa ibang paraan. Pero hindi sa gusto nyo, Tito. Kapakanan nyo lang din naman ang iniisip ko eh. Paano kung malaman ng mga nagpapagamot sa inyo na hindi naman talaga nakakatulong yung ginagawa nyo? Paano kung karmahin kayo sa panloloko nyo sa kanila? At yung pinakamalalang pwedeng mangyari, paano kung may mamatay ng dahil sa inyo? At bakit naman may mamamatay ng dahil sa akin? Maiintindihan nyo rin yung sinasabi ko pagdating ng araw, Tito. Pero sana, hindi na tayo umabot sa puntong yon. Papa Dudut, ilang beses ko nang sinubukan na patigilin na si Tito sa ginagawa niya. Tuwing may inilalapit sa kanya na may lagnat o pananakit ng katawan, ang matik na sinasabi niya ay napaglaruan daw ng elemento. Minsan naman ay sinasabi niyang may nagbabantay na kaluluwa at doon niya ginagamit ang kakayahan ko. Sinasabi niya na may nakikita akong kaluluwang gumagambala sa kanila kahit na ang totoo ay wala naman talaga. Dahil kung meron man ay hindi na kakailanganin pang magsinungaling ni Tito. Tuwing sinasabi ko sa kanya na ayoko nang sumama sa panggagamot niya ay ginagamit niya ang utang na loob ko sa kanya para hindi ako makawala. Batid ko na may sarili naman akong pag-iisip
at kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko, Papa Dudut. Pero hindi ko naman siya magawang iwanan dahil wala na siyang pamilya o malapit na kamag-anak doon sa lugar namin. Hanggang isang araw ay hindi ko akalain na aabot na rin si Tito sa puntong pati mga taong malapit sa amin ay biniktima na rin niya para sa pera. Nagkasakit noon, Papa Dudut, ang nanay ng kaibigan ko. Naging magkaklase kami ni Chito noong high school at magkapitbahay lang din kami. Dahil ilang araw nang masama ang lagay ng nanay niya, ay nagpasya na siyang lumapit kay Tito Domeng sa pag-aakalang may maitutulong ito sa kanila para gumaling. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ako kasama ni Tito noong ginagamot niya ang nanay ni Chito. Kahit anong kasing pilit niya ay namasada na lamang ako. Pero bago niya puntahan ang nanay ng kaibigan ko ay sinabihan ko na si Chito na sa ospital na lamang dalhin ang kanyang ina para makasigurado. Pero dahil walang sapat na pera ay nagbaka sakali siya sa kakayahan ni Tito Domeng. Hindi ako mapakali noong araw na yon dahil bukod sa kaibigan ko si Chito ay alam ko namang hirap din sila sa pera. Nang makauwi ako noon ay nalaman ko na nagbayad pala ito ng 500 piso kay Tito Domeng. Tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya sa nanay ni Chito at ang sinabi niya lang daw ay may nagambalang elemento ang nanay ng kaibigan ko. Nagbigay lang siya ng pangontra at herbal na hindi naman talaga makakatulong sa kalagayan nito noon. Umasa ang kaibigan ko na magiging mabuti na ang kalagayan ng nanay niya at hindi na kakailanganin pang dalhin sa ospital. Pero ilang araw lang ang lumipas ay pumanaw ito. Huli na nang malaman ni Chito ang sakit na ikinamatay ng nanay niya at hindi ito naagapan. Sinisi niya si Tito Domeng sa panloloko nito sa kanila kaya ang nangyari ay sinugod kami sa bahay, Papa Dudut. Ay, salamat. Nakauwi rin. Nasaan yung tatay-tatayan mo, manloloko? Sabihin mo gusto ko siyang makausap. Ha? Teka, bakit? Huwag ka na magbahang-bahangan. Sigurado ako na alam mo yung kalokohan na ginagawa ng tatay-tatayan mo. Hindi siya totoong manggagamot, di ba? Peke siya. Pati kami niloko niya. Teka lang tol, huminahon ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos. Pag-usapan ng maayos? Namatay yung nanay ko. Nagawan ko pa sana ng paraan na mailigtas siya kung hindi lang sana kami niloko ni Mang Domeng! Tol, sinabihan naman kita, di ba? Sinabi ko na sa'yo na sa doktor mo na lang dalhin nanay mo. Anong gusto mong palabasin? Nakasalanan ko kaya namatay nanay ko? Ako ba yung nanloko dito? Palabasin mo na si Mang Domeng! Siya gusto ko makausap, hindi ikaw! Kauuwi ko lang. Hindi ko alam kung nandyan na siya sa loob. Ano nangyayari dito? Buti naman nagpakita ka! Napakasinungaling mong matanda ka! Sabi mo gagaling ang nanay ko! Tingnan mo kung nasa siya ngayon! Nasa morgue! Teka sandali, bakit naman ako yung sinisisi mo? Ginawa ko lang naman kung anong makakaya ko. Pero hindi ko hawak kung anong magiging kapalaran ng nanay mo, iho. Kung di nyo sana sinabi na gagaling na si nanay, nakagawa pa sana kami ng paraan! Sana sinabi nyo na lang yung totoong kalagayan niya! Hindi yung pinaikot nyo pa kami! Iho, hindi ako doktor na nakakagamit ng mga aparato para matukoy yung sakit ng nanay mo. Nakakapanggamot lang ako base sa kakayahan ko. Kaya hindi mo ako dapat sisihin sa nangyari sa kanya. Masama na yung lagay niya bago mo pa siya inilapit sa akin. Kung talagang malala na yung sakit niya, kahit ilang orasyon pat pangontra ibigay ko sa kanya, wala na ring silbi yun. Kasi wala kayong silbi! Peki kayong manggagamot! Nanluloko lang kayo ng mga tao para magkapera! Iyo, ikinalulungkot ko yung nangyari sa nanay mo. Pero sana, wag mo namang isisi sa akin yung pagkamatay niya. Mananagot ka sa nangyari kay nanay! Tol! Huwag mo na subukan ipagtanggol to Wala matanda! akong kasalanan sa pagkamatay ng nanay mo, Chito. Tanggapin mo na lang na hanggang doon na lang yung buhay niya.
Tsaka sa tingin mo, kung nadala mo siya sa ospital nung araw na pinagamot mo siya sa akin, makakaligtas pa siya? Kakailanganin mo muna ng malaking halaga bago siya asikasuhin sa ospital. Nagkamalas-malas lang kasi sa akin pa napatapat. Ako patuloy yung nasisi. Napakawalang puso nyo talaga! Hanggang ngayon ayaw nyo pa rin aminin na nagkamali kayo? Umuwi ka na't asikasuhin mo na lang yung burol ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Magbibigay naman ako ng abuloy. Tito naman, tumigil na kayo. Hindi ko kailangan ng abuloy mula sa inyo! Itabi nyo na lang yon! Kasi baka isang araw, isa naman sa inyo ang mangailangan ng abuloy! Abat, pinagbabantaan mo ba kami? Hindi ko na kailangan gawin yon! Karma na bahala sa inyo! Huwag kayong mag-alala! Magbibigay ako ng pang-abuloy kung sakali! Aalis na ako! Pero tandaan nyo yung mga sinabi ko! Hindi ko gusto tabas ng dila ng kaibigan mong yun, Johnny. Masyadong mayabang. Kung pagbantaan ako, ganun-ganun na lang. Hindi nyo na sana pinatulan. Natural lang na mataas pa yung emosyon ng tao. Isa pa, hindi man kayo yung direktang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay niya, may kasalanan pa rin kayo kasi niloko nyo sila. Ay, ganun ba talaga kahirap humingi ng tawad para sa inyo? Imbis na sa sitwasyong to, kayo yung magpakumbaba. Lalo nyo pang pinalala. Papa Dudut, gustuhin ko mang makipaglamay kina Chito ay hindi ko nagawa yon. Sa takot na magkagulo lamang kapag nakita niya ko roon. Inirespeto ko na lamang ang gusto ng kaibigan ko at para makatulong kahit papaano ay palihim akong nagpaabot ng kaunting abuloy para sa yumaon niyang ina. Nakisuyo lamang ako noon sa pinsan niya, ang kaso ay nalaman pa rin niya na sa akin galing ang pera kaya ipinabalik niya, Papa Dudut. Dahil nasa tapat lamang ng bahay namin ang pinaglalamayan, ay hindi ko mapigilang kilabutan tuwing napapatingin ako sa kabaong ng nanay ni Chito. Minsan kasi ay namamalik mata ko. Yung mukha kasi ng nanay niya na nakalagay sa tarpaulin ay parang buhay na nakatitig sa akin. Kung ano-ano ang kababalaghan ng naranasan ko, lalo na noong unang gabi pa lamang ng lamay. Maghahating gabi na kasi noon nang tumayo sa gitna ng kalsada yung aso ng kapitbahay namin at saka sunod-sunod itong umalulong habang nakaharap sa bahay namin. Ayoko na sanang mag-isip ng kung ano-ano, Papa Dudut, pero parang may nais itong ipahiwatig sa amin ni Tito Domeng. Sa ikalawang gabi ng lamay ay hindi na ako nakatiis. Sinubukan ko nang kausapin si Chito para personal na humingi ng tawad sa kanya at magpaabot na rin ng pakikiramay. Tol, pasensya ka na. Dumiretso na ako rito sa bakuran nyo. Di ba sabi ko sa'yo ayoko makita pagmumukha mo dito? Ano yan? Naguhugas kamay ka ngayon? Tol, hindi. Gusto ko lang talaga makiramay. May pinagsamahan naman tayo eh. Kung ano man yung nagawa ni Tito, hindi naman ako kasama ron. Pinigilan ko rin naman siya eh. Ikaw rin, pinigilan kita. Ano ngayon gusto mong gawin ko? Pasalamatan ka? Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang makiramay, yun lang. Ay, ano pang magagawa ko nandito ka na. Baka gusto mo magkape. May mainit na tubig pa ron sa kusina. Hindi na. Di na ako magkakape. Gusto ko lang talagang sabihin na pasensya ka na talaga. Hanap ka na lang na mauupuan mo. Konti pa lang naman yung tao dito sa lamay. Sige, pero baka kailangan mo rin ng tulong. Kahit tagabigay lang ng kape o biskwit, pwede ako. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-uuwi. Huwag na. Huwag ka na mag-abala. Kaya ko na to. O sige, ikaw bahala. Magkalinawan lang tayo . Hindi porket hinahayaan kita rito, pwede na rin pumunta rito yung tatay-tatayan mo. Magkakagulo talaga kami pag nakita ko siya rito. Mukhang hindi naman talaga siya pupunta kung sakali. Tol, pwede ko bang silipin si tita? Pwede naman. Sige, sumilip ka. Grabe, nakakagulat talaga itong nangyari kay tita. Ang lakas-lakas pa niya nung nakaraan. Binibiro pa nga niya ako tuwing nakikita niya akong dumaraan eh.
Hindi kasi nagsasabi si nanay na may nararamdaman na pala siya. Sana may nagawa man lang ako para sa kanya. Ayaw lang siguro ni tita na maging pabigat sa'yo, kaya hindi niya sinabi. Ano nga palang sakit niya? Pancreatic cancer. Nakita ko yung itinago ni nanay na papel sa mga gamit niya. Nagpa-check up na pala siya noon pero hindi niya sinasabi sa akin. Pero di ba inaaya mo siyang magpa-check up nitong mga nakaraang buwan nung sinabi mo na may napapansin ka sa kanya? Inaaya ko siya pero ayaw niyang sumama. Hindi niya raw gusto yung amoy ng ospital eh. Ang sabi niya pag nasa loob siya ng ospital para siyang unti-unting pinapatay. Ay, kaya naman pala niya nasabi yun kasi nanggaling na siya ron. Naalala ko yung araw na yun. Maghapon siyang nawala. Tapos ang sabi niya lang, naghahanap siya ng pwedeng pasukan bilang kasambahay. Talagang ayaw niya na nag-aalala ka. Kaya kahit nahihirapan na hindi pa rin nagsasabi. Tama ka. Ayaw niyang mamroblema pa ako sa gastusin. Hindi ko rin kasi alam kung saan ko kukunin yung pera kung sakali. Pero sakit-sakit sa parte ko. Nawala man lang ako nagawa para dugtungan yung buhay ng nanay ko. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko rin kung bakit namatay si nanay. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Wala na tayong magagawa. Wala na siya eh. Ipagdasal na lang natin yung kaluluwa ni… Tol, bakit? Ang… nanay mo! Nandito siya! Ano? Seryoso ka? Sinabi ko naman sa'yo noon na nakakakita talaga ako ng mga ligaw na kaluluwa, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi kita niloloko. Pero bakit nakikita mo siya rito? Kaya mo ba siyang kausapin? Nakikita ko lang siya. Pero wala akong kakayahan na kausapin siya. Sa tingin mo, galit ba sa akin nanay ko? Hindi ko masasabi. Ha? Namatay yung kandila. Siya ba may gawa nun? Teka, kumalma ka nga. Maraming nakikipaglamay ngayon. Baka matakot mo sila. Paano ako kakalma kung alam ko nandito yung kaluluwa ng nanay ko? Tapos namatay pa yung kandila. Anong ibig sabihin nun? Ipinaparamdam lang niya na nandito siya. Wala naman siyang intensyon na takutin tayo. Nandito pa rin ba siya? Oo. Nasa tabi mo. Tol naman! Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Totoo yung sinasabi ko. Pero hindi mo naman kailangan matakot. Si nanay talaga oh. Mahal na mahal ko naman siya pero wag naman sana siya magparamdam ng ganito. Baka pag nagkataon, dalawa na kaming paglamayan dito. Papadudot, nagtaka po ako noon dahil noong yung kaluluwa ng nanay ni Chito ang nakita ko ay hindi ako nito dinalaw sa panaginip ko. Sa katunayan, iyon pa lamang ang unang pagkakataon na nakatulog ako ng maayos matapos makakita ng kaluluwa ng yumao. Tungkol naman kay Tito Domeng, kahit nalaman niya na wala na ang nanay ni Chito ay hindi man lang siya humingi ng tawad at hindi pa rin siya tumigil sa panggagamot niya. May iba na namang gumaling sa tulong niya pero yon ay dahil simpleng lagnat lamang talaga ang sakit nila at wala ng sintomas ng iba pang mga sakit. Pero bukod sa nanay ni Chito ay may nabanggit sa akin si Tito na may isa sa mga ginamot niya ang tuluyan ng namaalam. Ang malala doon, hindi pa rin siya nakonsensya sa ginawa niya. Papadudod, hindi ko alam kung bakit napakabigat ng pakiramdam ko nang umuwi sa bahay ni Tito matapos niyang ibalita na namatay yung matanda habang dinadasalan niya. At kaya ginabi siya ng uwi ay dahil may dinaanan pa siyang lamay ng gabing yon. Pagkagaling sa lamay ay diretsyo na agad siya pauwi sa bahay at hindi na naisipang pang magpagpag, dala ng kalasingan. Pero ang hindi ko alam, bukod sa pagsuway niya sa pamahiin tuwing may lamay, may isa pa pala siyang ginawang kalokohan na hindi ko akalain na magagawa niya ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ng minsang umuwi si Tito ay nagtaka ko kung bakit may mga dala siyang pagkain.
Noong tinanong ko siya kung saan galing yon, ang sabi niya lang ay bigay lang daw yon ng mga ginamot niya. Binigay lamang bilang pasasalamat. Pero syempre hindi ko siya nagawang paniwalaan dahil malakas talaga ang pakiramdam ko noon na may ginawa na naman siyang kalokohan. Ilang araw lang mula nang mapansin ko yung mga dalang pagkain ni Tito Doming ay nalaman ko na nagsusugal na rin pala siya sa mga pinupuntahan niyang lamay, kung saan na siya nakakarating noon dahil sa kaadikan niya sa pagsusugal. Hindi lang yon ang ginawa niya. Inamin niya rin sa akin na noong natalo na siya sa sugal ay natukso siyang kumuha ng pera sa mga abuloy doon mismo sa tabi ng kabaong noong pinaglalamayan. Naggalit ako sa kanya. Sa halip kasi na magtino siya dahil sa nangyari sa nanay ni Chito ay lumala pa siya at umabot pa nga sa puntong ultimo patay ay nagiging biktima na rin niya. Pero ang mas inaalala ko po noon ay yung nalabag ni Tito ang pamahiin sa patay. Bukod sa hindi siya nagpapagpag, nag-uwi rin siya ng mga pagkain galing sa lamay pati na rin yung perang kinuha niya mula sa abuloy. Ang tagal naman ni Tito Doming. Ano bang nangyayari dun sa tatay-tatayan mo? Parang madalas ginagabi ng uwi ah. Hindi pa nagpapasundo sa'yo. Ewan ko ba ron? Hindi na nga ata ng gagamot kasi nakahanap na ng bagong libangan. Bakit? Ano na naman naisip niyang gawin? Ayun, naadik na sa pagsusugal sa lamay. Pati abuloy dun sa patay, pinapakialaman niya raw pag natatalo siya. Nakakahiya tuloy dun sa pamilya ng pinaglalamayan. Di ko rin maintindihan niya si Mang Doming. Ayos naman siya nun eh. Akala ko nga totoong nakakapanggamot siya kasi di ba nung sumasakit yung tiyan ko, siya lang ang nakapagpawala nun. Dahil siguro yun sa herbal na pinainom sa'yo. Teka, matagal mo na bang alam yung modus niya? Hindi, kailan ko lang din nalaman na peke pala siya. Paano mo nalaman? Ay, ayoko na pag-usapan. Ako kasing nahihiya para kay Tito. Sige na, sabihin mo na. Wala na rin namang mawawala. Nalaman ko yun nung ako naman yung nagkasakit. Ayaw niya akong gamutin. Namimilipit na ako noon sa sakit ng tiyan. Kasi alam niyang hindi ka niya magagamot. Kaya pala nagpa-hospital ka na lang nun. Tapos ayun, appendicitis na pala. Kung hindi na agapan, baka nauna pa akong pinaglamayan kesa sa nanay mo. Ay, nga pala tol. May sasabihin talaga ako sa'yo kaya pumunta ako rito sa inyo. Ano yun? Mukhang seryoso yan ah. Kagabi kasi, nakita ko si nanay sa panaginip ko. Malungkot siya tapos umiiyak. Nung nagising ako, nakita ko siya sa kwarto ko. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam eh. Basta nakita ko si nanay. Sigurado akong siya yun. Kung ganon, nakakakita ka na nga. Tol, hindi naman ako bulag. Sira, nakakakita ng mga kaluluwa yung ibig kong sabihin. Alam ko naman, binibiro lang kita. Masyado ka kasing seryoso eh. Pero seryoso nga, pareho na tayo? Hindi ko pa sigurado yan. Si nanay pa lang naman yung nakita ko. Ay, baka naman guni-guni mo lang yun kasi mismo na yung nanay mo. Tol, sigurado ako sa nakita ko. Akala ko nga nananaginip pa rin ako nun eh. Pero kahit nakailang kurot na ako sa sarili ko, totoo pala talaga. Ibig sabihin bukas na rin yung third eye mo. Ay, good luck sa'yo. Bakit? Yun kasi yung dahilan kaya madalas akong binabangungot. Buti na lang laging nagigising si Tito Doming pag naririnig niyang sumisigaw ako. Pero minsan kusa naman ako nagigising. Kaya iniisip ko na lang na baka hindi ko pa talaga oras. Masamang damo ka kasi, kaya hindi ka pa natutuluyan. Bakit ikaw? Anong klaseng damo ka ba? Tito, akala ko mamaya pa kayo. Kaya ba nagpatuloy ka ng busita rito? Tito, hindi naman pumunta rito si Chito para makipag-away sa inyo. May pinag-uusapan lang kami. Wala akong pakialam sa pinag-usapan yung dalawa. Hoy Chito, umuwi ka na ron sa inyo. Tito, wag naman kayong ganyan Tol, kay Chito. ayos lang. Alis na ako. Sige tol, pasensya na. Ayos lang. Itong tatay-tatayan mo yung mukhang hindi maayos. Baka nilaan mo na ng konsensya niya. Tanggap niya na Dr. Kwakwak siya. Bastos ka! Umalis ka na rito! Pag di ako nakapagpigil, baka bambuhin ko yung mukha mo! Pasalamat kayo, Mang Domeng.
dahil kaibigan ko tong anak-anakan nyo. Kasi kung hindi, sisiguraduhin ko na kayo naman yung paglalamayan dito sa bahay nyo. Papa Dudut, mabuti na lamang at hindi nagkasakitan ng mga oras na yon sina Chito at Tito Doming. Hanggang sa pagkakataong kasing yon ay hindi pa rin sila nagkakaayos. Sa pag-uwing yon ni Tito Doming ay napansin ko kaagad ang butil-butil na pawis niya mula sa kanyang noo. Pati na rin sa ibang parte ng kanyang katawan. Parang pagod na pagod siya. Nang tanungin ko siya ay sinabi niyang masama raw ang pakiramdam niya. Hanggang sa nauwi na nga sa trangkaso ang sama ng pakiramdam ni Tito. Binantayan ko siyang magdamag, pinainom ko siya ng gamot at pinunasan ang katawan niya para bumaba ang lagnat niya. Pero walang nagbago sa nararamdaman niya, Papa Dudut. Kahit alalang-alala na ako noon sa kalagayan niya, ay pilit pa rin niyang sinasabi na ayos lamang siya at mawawala rin yon. Pero makalipas ang 1 linggo, hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Tito Doming. Ang pinagtataka ko lamang noon ay tinubuan na rin siya ng malalaking butlig sa katawan. Nagtutubig po yun at kapag pumutok na ay nagiging sugat naman. Batid kong nahihirapan na noon si Tito kaya sinabi ko na sa kanyang dadalhin ko na siya sa ospital. Pero hindi po siya pumayag. Ang katwiran niya ay wala rin naman kaming pampaospital at ayaw niya ring may iba pang makaalam tungkol sa kalagayan niya. Pinagbigyan ko naman siya pero habang tumatagal ay napapansin ko rin ang paglaki ng kanyang tiyan. Hindi ko po noon maintindihan kung anong nangyayari kay Tito kaya humingi ako ng tulong sa ibang mga kakilala namin. Pero noong dadalhin na namin siya sa ospital ay saka naman siya binawian ng buhay. At sa unang gabi ng lamay niya ay may nangyari na kababalaghan. Tol, naikiramay ako. Salamat. Grabe, wala pang 1 buwang nalilibing si nanay tapos ngayon, si Mang Doming naman yung pinaglalamayan. Ay, pasensya ka na nga pala sa mga nasabi ko noon sa kanya. Nadala lang ako ng galit. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman yung nangyari. Salamat, Tol. Pero sa tingin mo, ano kayang kinamatay ni Mang Doming? Hindi ko rin alam. Hindi rin kasi matukoy kung ano yung sakit niya. Hindi kaya nabarang si Mang Doming? Kasi kung kulam lang, posibleng magamot pa siya eh. Kasi mula nung naglabasan yung mga sugat niya sa katawan, ilang araw lang ang itinagal niya. Yung barang kasi, Tol, intensyon talaga na patayin yung taong dinapuan ng sumpa. Pero sino namang gagawa nun kay Tito Doming? Malay mo, may iba pa siyang nakaalitan. Basta ako, hindi ko magagawang magpakulam o magpabarang ng tao. Kahit na malaki pa yung kasalanan sa akin. Ngayong napag-usapan na natin yung barang, suspecha ko baka isa sa mga pinagnakawan niya ng abuloy yung nagalit sa kanya. Hindi malabong mangyari yon. Pero mahirap din mambintang. Mahirap patunayan kung sino yung nagpabarang kay Mang Doming eh. Lalo na kung hindi naman natin kilala kung sino yung mga galit sa kanya. Kahit naman loko-loko si Tito Doming, nakakaawa pa rin siya. Tsaka siya na lang yung meron ako. Ngayong wala na siya, mag-isa na lang talaga ako sa buhay. Ako rin naman eh. Si nanay na lang yung meron ako tapos nawala pa. Wala man lang sa mga kamag-anak ni Tito Doming yung dumating para makiramay. Sinubukan ko naman silang kontakin. Pero mga wala raw pamasahe. Uy, ayos ka lang? Bigla ka na lang natahimik dyan. Huwag mo sabihin may nakikita ka na naman. Tol, tingnan mo yung bangkay ni Mang Doming. Bakit? Anong meron? Tingnan mo yung bandang leeg niya. Parang may gumagalaw eh. Ano namang gagalaw dyan? Ikaw talaga mananakot ka pa. Seryoso ko, tingnan mo, ayun oh. Parang may uod. Ha? Oo nga. Pero paano magkakauod yung bangkay ni Tito? Unang gabi pa lang naman ang lamay niya. Mukhang binarang nga si Mang Doming, Tol. Ganyan daw kasi yung nangyayari kapag namatay sa barang ang isang tao eh.
Hindi pa rin nawawala yung sumpa kahit patay na siya. Bakit natapon yung mga abuloy? Nasagi mo ba yung garapon? Hindi. Ang layo ng kamay ko. Pasuyo naman tol. Ikaw na mamulot ng mga barya. Sisindihan ko lang tong kandila. Namatay na naman eh. Ay, sige. Ako na pupulot sa mga barya. Hoy, ano ba yan? Huwag ka humarang. Nakita mo na ngang may pinupulot dito eh. Tsaka ka patatayo sa harap ng kabaong. Uy, Manong. Pwede po bang umatras muna kay sandali? Pupulutin ko lang tong mga barya oh. Uy, sinong kausap mo dyan? Yung Manong na nakatayo dito sa... Ha? Mang Doming! Tol! Nandito siya! Tol! Ano? Nakikita mo rin ba siya? Oo, nakikita ko rin siya. Pero huwag ka na magpahalata. Tayo lang yung nakakakita sa kanya. Baka matakot yung mga tao dito sa burol kapag nalaman nilang nakikita natin yung kaluluwa ng pinaglalamayan. Pero... Sige na nga. Grabe naman oh. Bakit nagpapakita sa akin si Mang Doming? Hindi naman ako yung nagpabarang sa kanya. Nakita ko rin naman yung nanay mo nung burol niya. Teka, kilala mo ba yon? Sino? Ayun oh, yung binata na nakatayo ron sa may poste. Kanino ko pa siya napapansin na nakatingin dito. Akala ko naman kanina napatingin lang. Pero paglingon ko nandun pa rin siya. Hindi umaalis. Oo nga no. Titig na titig siya sa kabaong ni Mang Doming. Hindi kaya kamag-anak niya yan? Wala siyang kamag-anak dito. Eh sino yun? Hindi ko nga alam. Kaya nga tinanong kita. Ha? Tol! Nawala yung binata. Teka, saan naman pumunta? Ewan ko. Ang bilis na wala eh. Tumingin lang ako sa isang sandali. Paglingon ko, wala na siya. Hayaan mo na. Baka napadaan lang. Baka nga. Papadudot naging palaisipan po noon sa akin kung sino yung binata na nakita namin sa unang gabi ng lamay ni Tito Doming. Hindi na rin naman ako nagkaroon ng pagkakataong makausap ito dahil bigla na lamang itong nawala sa kanyang pwesto. Kung saan namin siya nakita ni Chito. Pero nang makapag-isip-isip ako noon, saka ko lang napagtanto kung bakit biglang nawala yung binata. Saka ko lang kasi napagkonekta na yung nakita ko sa lamay ay yung matandang nakita ko noong nasiraan kami ng tricycle ni Tito Doming ay iisa lamang. Kung sino man siya at kung bakit siya sa akin nagpapakita ay hindi ko po talaga alam. 3 gabi lang na binuro si Tito Doming at hindi ko na yon pinatagal dahil kakaunti lang naman ang pumupunta sa lamay. Siguro ay dahil nabalitaan na rin nilang peking manggagamot si Tito. Hindi na rin ako nagtataka kung maraming galit sa kanya pero doon sa hinala ni Chito at ng iba pa naming kakilala na binara nga siya ay hindi rin ako nakakasigurado. Lalo na't wala namang makakapagpatunay doon. Sabi naman ng ibang kapitbahay namin ay binarang man o hindi ay isa pa ring malaking karma ang dumapo kay Tito dahil sa mga panlulokong ginawa niya at sa pagnanakaw ng abuloy sa mga lamay na pinupuntahan niya para magsugal. Sa lahat ng iyon, buhay niya ang naging kapalit. Nang ilibing na si Tito ay isinama ko na rin lahat ng mga gamit niya sa panggagamot. Yung ibang gamit naman niya na naiwan ay sinunog ko na lamang gaya ng bili ng mga nakakatanda doon sa amin. Masama raw kasing mag-iwan ng mga gamit ng isang taong namatay, lalo na kung namatay sa pambabarang. Mula nang mawala si Tito ay ramdam ko na hindi niya nilisan ang bahay niya. Madalas pa rin siyang nagpaparamdam kaya naman nagpasya na akong lisanin na ang bahay na yon. At ngayon nga po ay nandito na ako sa Aklan at isinama ako ni Chito sa trabahong inaalok niya sa akin. Ang kaso ay hindi ako natanggap dahil bumagsak ako sa medical. May problema kasi ako sa baga. Pero para hindi ako matenga ay nagtitinda na lamang ako ng street food sa palengke gamit ang pinagbentahan ko ng tricycle. Ibinenta ko yon
bago umalis sa Antique. Yung bahay naman ni Tito ay ibiniling ko na lamang sa mga kakilala namin doon. Sabi ko bibisitahin ko na lamang yon kapag dadalaw ako sa puntod ni Tito tuwing undas. Hanggang sa ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga ligaw na kaluluwa. Pareho na kami ng kaibigan kong si Chito. Kung hanggang kailan ko ito mararanasan, yun po ang hindi ko alam. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Junie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.